What's up mga tamago? Arenola Gusay mo sa inyong lahat. Kakagising pa nga lang natin ngayon pero kailangan na natin mag-review dahil marami nga nagtatanong papaano nga daw ba gumagana itong per play app. So this episode mga tamago ay pag-uusapan natin papaano nga ba natin gagawing play to earn ang Dragon Nest, or actually kahit hindi naman Dragon Nest, maging yung mga ibang web 2 games na naka-install dyan sa inyong mga mobile phones just by using this application. Na-amaze pa rin ako mga tamago sa mga Koreans kasi sila naka-invento nito, pero eto na, explore na natin itong application na to, PerPlay. So dito mga tamago, private test pa lang to, mga Genesis owners pa lang ang meron, pero ipapakita ko na sa inyo anong laman or anong interface nitong application na to. Dito sa baba merong 5 klaseng category. Ito nga yung lobby, inventory, workshop, game, and market. Dito muna tayo sa lobby. Dito sa lobby mga tamago, makikita mo yung inyong mga NFT. Sa akin iisa lang naman yan, ayan, Genesis na sedan. Meron ako ditong 20 base energy at isang extra na pwede kong gamitin ngayon sa maghapon. Kapag naubos na to, matatapos na ang pagmimina nitong NFT na to. Kailangan mo lang i-run itong PerPlay app and i-run yung mga nilalaro mo, yung mga casual games na naandyan sa inyong cellphone. May mga rarity nga itong mga NFT na to. Itong sa akin, normal NFT lang siya. So mga normal games lang ang pwede kong laruin dito sa kanilang mga binibigay na bonus categories. Kasi kung mapapansin nyo dito sa baba, meron ditong Clash Royale, Elite ang kailangan at level 4 daw. All types nakalagay, ibig sabihin mapa sedan o yung mga malalaking sasakyan ay pwedeng gamitin as long as na Elite at level 4 yung NFT nyo. Malaki sana bigay dito kasi may per token at X per token na ibinibigay kapag ka Clash Royale ang nilaro nyo. Pero syempre hindi nga Clash Royale ang lalaroin natin kundi Dragon Nest. Ayoko nito mga nire-recommend nila kaya pupunta ako dito sa game. Ngayon mga tamago, na andito na ako sa game, pwede akong pumunta dito sa library. Pindutin lang natin tong plus button at hanapin natin dito yung Dragon Nest. Dragon Nest, click lang yan mga tamago at ayun, lalabas ang plus sign, pindutin lang. At ayun na, naka-add na, game added to your library. Pwede na kayong bumalik dun sa application and naandito na nga yung Dragon Nest 2 Evolution. Makukuha raw natin dyan ay 2 expert token. Yun po ang mamimina natin habang naglalaro tayo ng Dragon Nest 2 Evolution. So itry na natin, pindutin natin yan, Dragon Nest 2 Evolution, gawin natin play to earn to. Meron pa tayong 20 energy at ito nga yung bonus na dilaw na energy or power. Again, itong condition na to mga tamago na nakikita natin dyan, bumabagsak po yan, nasisira yung sasakyan kumbaga, at mamaya i-repair natin yun. May bayad ang pag-repair, pero syempre pag mas mataas ang stats ng durability nyo, mas mura ang gasto sa pag-repair. Ang pagbayad sa pag-repair ay expert token or XP. Paano pataasin ang durability? Kailangan nyo pong ipalevel ang inyong NFT. Mamaya ipapakita natin yan, pero this time pindutin na natin to play button, play game. Ito na nga, nag-load na kusa itong aking Dragon Nest. Well mga tamago, not necessarily naman na kailangan mo maglaro Kahit po hindi kayo maglaro nitong Dragon Nest at itambay lang natin yan dyan sa loading game niya, magmimina at magmimina yung ating PerPlay NFT doon hanggang maubos yung kanyang power. Pero syempre mga tamago, ang hinahanap nga natin dito papaano nga ba mamomonetize yung mga casual games na nilalaro natin na wala naman talaga sa Web3. So ang solution po dyan etong ginawa ng mga Koreans na PerPlay app. So ngayon, balikan na po natin yung nagmimina na NFT natin. Dito mga tamago, 3 minutes at makikita natin dito na nagmina nga ng 7.38 XP itong ating sedan. At nakagamit nga ito ng -3 dito sa ating power. Ang nakuha niya kagad dito ay 7.38 XP. At yung condition nga natin, nabawasan na ng 1.5. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano nga ba mai-repair itong sasakyan natin. So if finish ko lang muna ito at mamaya na ako magmimina. Then pipindutin ko lang yung back and pupunta ako dito sa inventory. Ito yung NFT natin, pindutin lang natin yan. And ito, may repair sa baba mga tamago. Pwede kayo mamili dyan level up, repair, restore, rent, sell, and transfer. So dito muna tayo sa repair. 98.5, isagad natin para 100% maayos siya at magbabayad lang tayo ng 2.8. So kumita po tayo kanina ng 7 XP mahigit. Ngayon ang ibabayad lang naman ay 2.8. Repair now na natin yan at ganun lang kasimple. 100% nasa condition po yung NFT natin ngayon. Mas bababa pa ang singil sa atin kapag mas mataas ang durability natin. Depende kung mas malaki sira, mas malaki ang ibabayad mo na XP. Pero yun nga, kung mas mataas ang durability natin, mas matibay itong NFT natin at mas maliit ang babayaran na XP. Meron pa po tayo dun na natitirang power at pwede ko pang ilaro yun mamaya, pwede ko pang i-run at pagminahin itong sedan na to. Para naman tumaas mga tamago ang inyong pagmimina rito, kailangan mo lang pataasin itong speed niya.
9.6 ngayon eh. So kapag ka ni-level up natin yan, ay magbabayad tayo ng 20x per. At kapag ka natapos na siyang mag-level mga tamago, ay may makukuha tayong stat points. Ay yung mga stat points na yon, kayo na po bahala mag-distribute dyan kung saan nyo ilalagay. Ang sa akin dito siguro kukombohin ko yung speed at saka yung durability muna. Kung papaano po bumili at maglipat ng NFT dito mga tamago, sa next episode na lang kasi hindi ko pa rin talaga siya masyadong kabisado. So maganda sabay-sabay na po nating aralin to. Kung kayo ay Genesis owner, napakaswerte nyo at na-access nyo na itong per play app. Pwede na nga rin siya ipapalit at saka talagang kumita, no? Mai-transfer yung kinita mo na XP sa USDT. So hanggang dito na lang muna tong episode na to. Kaya na lagi ko sinasabi, ingat kayo. Tamago, out. Paido na naman.